Eto, umisan yung alipungan namin, masakit. Kagabi, ma-update. Pulang-pula yung paa mo. Halos litaw na yung laman. Kaming tatlo ng mag-anak ko. Ginamot ko sila para matanggal yung sakit. Hapdi. Sabi niya sa akin, tayo, masakit yung alipungan ko. Halika, gamutin natin. Kaya nasabunin ko lang. Usually po yung tinatamaan sa alipunga, nakikita po ninyo yung mga pedicab driver, yung mga nagtatrabaho sa kalsada. Minsan umaabot na po dun sa may sakong ng natamaan. Usually kasi ang alipunga, within the digits lang po, yung singit-singit ng mga daliri sa paa. Pero ngayon po nakakakita tayo, minsan umaabot po sa tuhod. Kasi lagi kami sa tubig, naghahanap buhay kahit na konting pangkabuhayan. Kung di ka magtsatsaga naman kahit na ma-updi na yung alipunga, hindi ka makakaraos. Kaya titiis na lang ako. Usually po, advice namin na pagkalusong sa tubig, kung hindi maiwasan, we tell them na patuyuin lang palagi at saka kung infected na, binibigyan na po namin ng prophylactic antibiotics. At the same time, magiging portal of entry po ng leptospirosis yon. Kung walang kita sa pangangalakal, sa relief goods umaasa sina Romeo. Ito, galing sa barangay nga, sa relief. Pinagkasyahan ko na yung apat na piraso. Pwede na siguro ito. Pero kahit nasa sabaw, nakakaraos din. Oo, ito nini, oh. Napamangan eh. Halos naman yung relief naman kung minsan sa loob ng isang araw, isang beses kayong makakuha. Minsan 1 kilo, 2 set kalahati, 2 sardinas. Yun ang pagdadamutan namin na para kainin na salu-saluan namin ng pamilya namin. Simula nung bumaa, umusok na ako sa tubig. Yan, minsan naabutin ito. Yan. Lahat yan, oh. Yan, dito yan, lubog yan, oh. Yan, pagmula dito, hanggang dulo sa, sa tabing ilog, malalim. Halos siguro, mga 1 linggong mahigit yun na lubog hanggang laysay. Halos wala kami mahiga na pantulog. Minsan yung mga bata, tabi-tabi lang kami, minsan nakaupo lang. Dahil dito, nagkakasakit ang mga bata. Kasi sa tubig, minsan kasi yung dito, yung singaw ng lamig sa sahig. Minsan nga, kumot lang yung sinasapin namin dito. Minsan, yung kapirasong banig. Bumababa ang mga resistensya ng mga naapektuhan because prolonged exposure to lamig, umihina po resistensya, bata, matanda, lahat po usually ng population group. At dahil walang maayos na palikuran, problema ang dumi ng tao. People will have to do it dahil where would you go? What would you do? Napakalaking problema. Number 1 yan. Mas matindi ang diseases na manggagaling sa walang sanitasyon dahil sa walang toilets. No? Ang diarrhea ay pag na-attack ka ng diarrhea at wala kang pupuntahan, that's more deadly than leptospirosis. Ito, nagdumi ka, dito na lang, upo ka. Sasarado lahat ng pintuan. Tapos tatapon mo lang doon sa ilog para makaraos. Yung mga bata dito, sa butas. Tapos hagos na lang doon sa labas. Para makita ako ng mga kamag-anak ko.
malaki ang responsibility ng city municipality. Number one dyan is the person designated to inform. May paparealize sa kanila ang danger ng hindi magandang pag-practice. Kung open defecation, saan lang nandoon yung mga dumi ng tao, no? Sinisikap naman daw ng health officer na ipaalam ang peligro ng ganitong gawain. Nagpapalabas po kami ng health bulletin. We utilize the barangay health worker to convey the tips to prevent contamination of their food and drinking water. Ito lang daw ang kayang gawin ng munisipalidad sa oras ng kalamidad. Humingi kami ng tulong sa mga NGOs na sana po, kung pwede po, mag-provide sila ng portalet. Katulad po sa mga, kahit na po meron silang toilet, hindi po nila nagagamit dahil nga po sa yung tubig malaki po. Mayroon ng sinasabi ngayon na dry, in quote, no? Ano ito, parang layman's term, dry toilet system. Ito ay, technically ang tawag dito ay ecological sanitation system. Ito ay hindi gumagamit ng tubig. Kaya pwede yan kahit bumaha, hindi mo kailangan ng tubig. At saka, pwede yan ilipat. Aabot daw sa 20,000 ang halaga ng isang EcoSan toilet. Mas mura raw ito dahil ang isang portalet ay nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Ginawa namin ito based on the experiences sa Sendong, sa Cagayan de Oro. Inintroduce for the first time ang EcoSan. Pero dahil hindi pa umaabot sa masantol ang ganitong teknolohiya, nasanay na raw ang mga residente sa flying saucer system o paghahagis kung saan-saan ng dumi na nakaplastik. At hindi na rin iniinda ng ilang mga residente kung sa mismong baharin sila umaasa ng pagkain. Pag ganitong panahon, nagkakawalaan po yung isda sa mga palaisdaan. So eventually po, makikita po ninyo minsan sa loob ng inyong garden o yung tulad ng ganito, may marami pong isda na lumulutang. So very ingenious po yung mga kasama natin. They somehow get their food from fishing. Saan nyo nakuha? Sa Central Elementary, dun sa... Risk masyado sa health ng tao. Actually, hindi lang mga fish ang ano niyan. All other seafood na nandoon. I mean, sea animals na nandoon yung ating mga fisheries, no? Safe naman po. Soft now kasi yung flow of water, tuloy-tuloy pa eh. Yung stagnation, hindi pa masyado pong nararanasan. Malaking problema rin ang malinis na tubig. Sama-sama na po doon yung sa nawasan namin na kinukuha. Tapos yun ang panghinom namin, pansahing. Tapos yung pansabaw, kung nagluluto ka, yun ang ginagamit para makaraw sa pagkain sa loob ng isang araw. So, ginawa namin, tumawag sa akin ang luwa para ipadala ang filtration ng luwa. Okay, so ganito yan, yung ating tubig baha, hihigupin ng makina. Papunta dito sa filter bag. Ito, dito. Ang butas niya is 50 micron na masasala. Most of the bacteria, masasala niya. So all contaminants, kayang-kayang salain, whether these are solid contaminants or bacterial contaminants, masasala ng 50 micron na filter bag. Tapos, we have the chlorination tank doon para pagdaan ng tubig, chlorinated na siya. Mahirap talagang i-accept ng tao yung makikita nilang galing sa baha. Pero, when there is no other source at kailangan nilang uminom, walang magagawa ang tao. But we are very sure na yung quality ng tubig hindi compromised. Kaya nga namin dinala ito sa mga disaster na ganito para maiwasan yung illness na makukuha mo sa pag-inom ng hindi malinis na tubig. Si Edelberto naman na nakatira malapit sa tanggapan ng Water District, sinamantala ang biyayang tubig mula sa luwa. Sobrang mahal ng tubig ngayon eh. Pag-deliver kami, 35 ang isang galon. Dati, bitching ko lang namin binibili. Para makatipid, kumuha kami ng tubig dun. Kahit nanilakad namin yung tubig. Kasi dahil daw malinis yung tubig na to. Ito, pakita sa kanila, tagang iniinom to.
kahit na ipatest natin ito kahit sa ang laboratory, I'm sure it will pass the national standard for drinking water. We also advise them to boil them even though it comes from the luwa. Minsan, the way mag-i-stock sila ng tubig, nako-contaminate din yun. Limitado raw ang tugon ng munisipyo ng masantol sa kalamidad. Higit sa 3 milyong piso ang kanilang calamity fund. Every year, sama-sama na yon. Relief goods, sa mga medicine, rehabilitation, repair, sa mga nasisira, kulang na kulang po. Tuwing tataas ang tubig sa Masantol, hanap buhay at buhay ng mga residente ang natitigil. Sana wag na sanang baba dito para makapag-anak buhay ng maayos.